10 taon. Iyan ang halaga ng aking paglilingkod para sa isang murang singsing na tanso. Bawat butones na aking tinahi, bawat mantsa sa sahig na aking nilinis, inalay ko upang buuin ang pangarap ng lalaking aking sinamba. Ngunit sa aking ika-32 kaarawan, ang regalo sa akin ay hindi mga rosas, kundi ang tanawin ng aking asawa na kayakap ang aking matalik na kaibigan sa kama na ako mismo ang nagbayad. Itinapon nila ako sa gitna ng bagyo at inagaw ang aking anak. Subalit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang babaeng marunong maghabi ng ginto mula sa wala ay marunong ding humigpit ng lubid sa leeg ng mga kaaway. Ako si Isela at ito ang kwento ng aking muling pagsilang. Ang amoy ng paboritong kare-kare ni Marco ang pumuno sa buong kusina. Isang pamilyar na halimuyak na sumisimbolo sa aking 10 taong pagsisilbi bilang ilaw ng tahanan. Mabilis kong hinugasan ang aking mga kamay sa lababo, hindi alintana ang hapdi mula sa bagong pasong na tamok ko kanina habang nagpiprito. Mapula at medyo namamagana ang balat sa aking daliri, ngunit binaliwala ko ito ng isang nangiti. Ano ba naman ang kaunting paso kumpara sa tagumpay ng aking asawa? Ngayong gabi, ang selebrasyon ng kanyang promosyon at nais kong maging perpekto ang lahat. Inayos ko ang aking lumang apron, pinunasan ang kaunting harina sa aking pisngi, at binuhat ang mabigat na tray ng mga kakanin na espesyal kong niluto mula pa kaninang madaling araw. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanyang opisina sa dulo ng pasilyo. Ang bahay ay tahimik, maliban sa mahina at maindayog na tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Ngunit habang papalapit ako sa pintuan na bahagyang nakabukas, isang ibang tunog ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang tunog ng abalang pagtatype sa computer, kundi isang matining na hagik-gik ng babae na sinundan ng malalim na tawa ng aking asawa. Napatigil ako sa paghakbang. Ang tray sa aking mga kamay ay tila biglang bumigat ng 100 kilo. Mula sa maliit na siwang ng pinto, narinig ko ang boses ni Marco. Malamig, puno ng panghahamak, at walang bahid ng pagmamahal na ipinakita niya sa akin kaninang umaga bago siya umalis. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Si Gisela ay parang isang kalabaw sa bukid. Sanay siya sa hirap, sanay siyang magtiis. Sa totoo lang, nagsasawa na ako sa amoy niya. Amoy mantika, amoy pawis. Kapag hinahawakan niya ako, pakiramdam ko ay hinahawakan ako ng isang katulong, hindi ng isang asawa. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa aking dibdib nang mas malalim pa sa anumang patalim. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang lalaking pinaglilbihan ko, ang lalaking ipinaglalaba ko ng damit at ipinagluluto araw-araw, ay tingin lang pala sa akin ay isang hayop na pantrabaho. Ngunit hindi pa doon natatapos ang bangungot. Isang pamilyar na boses ang sumagot, ang boses ni Selena, ang babaeng itinuring kong parang tunay na kapatid mula pa noong kolehiyo. Pero aminin mo, Marco, dahil sa kalabaw na yan, kaya ka may puhunan para sa sarili nating kumpanya. Kung hindi dahil sa mga ipon niya, wala tayong sisimulan. Narinig ko ang tunog ng yelo na kumakalansing sa baso. Tila nagtatagay sila sa kanilang tagumpay. Nga pala, napapirma mo na ba siya sa mga papeles? Sigurado ka bang hindi niya makukuha si Maya kapag pinalayas na natin siya? Sa sandaling iyon, hindi lamang puso ko ang nadurog. Ang buo kong pagkatao ay naging yelo. Hindi lang ito tungkol sa pambababae. Ito ay isang planadong nakawan. Kinuha nila ang aking pera, ang aking dignidad. At ngayon, balak nilang agawin ang kaisa-isang dahilan ng aking paghinga, ang anak kong si Maya. Ang lakas na nagpapanatili sa akin ay biglang naglaho. Ang aking mga daliri ay namanhid at nawalan ng kapit. Ang mabigat na tray ay dumulas mula sa aking mga kamay. Bumagsak ito sa sahig at lumikha ng isang malakas at nakabibinging ingay ng nabasag na porselana at nagkalat na pagkain. Ang kare-kare na niluto ko
ng may pagmamahal ay kumalat sa sahig na parang maruming putik, kasama ng mga piraso ng aking durog na puso. Sa gitna ng katahimikan matapos ang ingay, napatingin ako sa aking sarili. Nakita ko ang aking suot, isang kupas na duster na natatakpan ng maruming apron, ang aking mga kamay na magaspang at may paso. Pagkatapos, sumilip ako muli sa siwang ng pinto. Nakita ko si Selena, nakasuot ng seda at pulang bestida. Ang balat ay makinis at mabango. Nakaupo sa kandungan ng asawa ko. Ang kaibahan ay napakasakit tanggapin. Ako ang naghirap, pero siya ang nagpapasarap. Ako ang nagtanim, pero siya ang aani. Biglang bumukas ng maluwang ang pinto. Hindi sila nagulat. Hindi sila natakot o nahiya na nahuli ko sila. Nakatayo doon si Marco at Selena. Nakatingin sa akin mula sa itaas pababa. Walang pagsisisi sa kanilang mga mata, kundi isang nakakapanindig balahibong tingin ng mga maninila na nakakita ng kanilang biktima na wala ng kawala. Sa wakas, ang sabi ni Marco habang tinatapakan ang mga basag na pinggan palapit sa akin. Alam na rin ng katulong ang kanyang lugar. Hindi ako makagalaw. Tila ako ay isang estatwang yelo na nakatayo sa gitna ng nagkalat na pagkain at nabasag na porselana. Ang mainit na salsa ng kare-kare ay dahan-dahang gumagapang sa sahig, papalapit sa aking mga paa. Ngunit wala akong maramdaman, kundi ang lamig na bumabalot sa aking buong katawan. Si Marco, ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang katapatan, ay humakbang palapit. Ang kanyang sapatos na balat ay walang habas na tumapak sa niluto kong ulam. Dinudurog ang mga gulay, na parang ang mga ito ay walang halaga. Katulad ng pagtingin niya sa akin ngayon. Ano ba? Isela? Huwag kang ngang umakto, na parang ikaw ang biktima dito. Ang boses ni Marco ay puno ng iritasyon. Tila ba ang presensya ko at ang kalat sa sahig ay mas malaking kasalanan kaysa sa pagtataksil niya. Look at you. You look pathetic. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang mabibigat na yabag mula sa hagdanan. Bumaba ang aking biyenan, si Aling Soling, na nakapamaywang habang pinagmamasdan ng gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, hindi sa kanyang anak na nagtaksil, kundi sa akin. Sus Mario Sep, ano na naman ang ginawa mong babae ka? Sigaw ni Aling Soling, habang nandidiring itinataas ang laylayan ng kanyang bestida para hindi madumihan ng sarsa. Wala ka na ngang naiaambag na pera sa bahay na ito, tapos magkakalat ka pa? Sayang ang ipinapalamon namin sa'yo. Ang lalamunan ko ay nanuyo, parang may nakabarang tinik na ayaw humulagpos. Nay, si Marco, si Selena. Ang boses ko ay basag at mahina, nagmamakaawa ng kakampi. Ngunit lumapit si Aling Soling kay Selena at hinawakan ito sa braso ng magaan, tila kino-comfort ito. Hayaan mo na yan, Hija. Alam mo naman si Isela, masyadong emosyonal. Hindi tulad mo na edukada at disente. Ang mundo ay baligtad. Ang kabit ang naging disente at ang asawa ang naging basura. Lumapit si Selena sa akin. Ang kanyang mukha ay may ngiting matamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng patalim. Mula sa kanyang mamahaling bag, inilabas niya ang isang pamilyar na dokumento. Naalala mo ba ito, Bes? Tanong niya sa malambing na tono. Ang sabi namin sa iyo ay educational plan ito para kay Maya, hindi ba? Pero dahil masyado kang tiwala at tamad magbasa, hindi mo napansin na ito ay isang waiver of rights at paglilipat ng lahat ng assets ng negosyo sa pangalan ni Marco. Nanginig ang aking mga tuhod. Ang pirma ko na ibinigay ko ng buong puso dahil akala ko ay para ito sa kinabukasan ng aming anak. Niloko nila ako sa pinakamasakit na paraan. Ginamit nila ang pagmamahal ko sa anak ko upang hubaran ako ng karapatan. Maya, ang pangalan ng anak ko ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang instinct ng isang ina ang biglang gumising sa aking paralisadong katawan.
Kung wala na sa akin ang bahay, kung wala na sa akin ang negosyo, hindi bali na. Wag lang ang anak ko. Buong lakas akong tumakbo patungo sa kwarto ni Maya sa itaas. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay mabigat at puno ng takot. Narinig ko ang pagsigaw ni Marcos sa likuran, nag-uutos sa mga security guard ng subdivision na tinawagan na pala nila kanina pa. Nakarating ako sa pinto ng kwarto ni Maya. Hinawakan ko ang seradura at pinihit ito ng mabilis, ngunit ayaw itong bumukas. Nakalak. Mama! Mama! Ang tinig ni Maya mula sa loob ay muffled at puno ng takot. Ang iyak ng aking anak ay parang hinihimay ang aking puso ng paulit-ulit. Maya, nandito si Mama. Buksan mo ang pinto. Sigaw ko habang kinakalampag ang matigas na kahoy. Ang tunog ng aking mga palad na humahampas sa pinto ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasabay ng aking pagtangis. Marco, parang awa mo na. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak sa aking braso. Hinila ako ni Marco palayo sa pinto ng marahas. Halos mawalan ako ng balanse at tumama ang aking balikat sa pader. Hindi mo siya anak, Isela. Malamig na wika ni Marco habang hinihila ako pababa ng hagdan. Wala pa tayong final adoption papers sa mata ng batas at dahil sa pinirmahan mong dokumento na nagsasabing wala kang kakayahang pinansyal at mental, ako ang may karapatan sa kanya at si Selena ang magiging bagong ina niya. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Habang kinakaladkad nila ako palabas ng bahay na pinaghirapan kong ipundar, nakita ko si Selena sa itaas ng hagdan. May ibinulong siya kay Marco, isang bagay na nagpakilabot sa akin kahit hindi ko masyadong naintindihan. Make sure she doesn't take the formula logbook. Ang bulong niya, na ang tinutukoy ay ang libro ng mga sikreto ng pagtitina, ng tela, na pamana pa ng aking lola. Itinulak ako ng mga gwardiya palabas ng gate. Ang langit ay tila nakikiisa sa aking pagdadalamhati. Ibinubuhos ang galit sa lupa sa pamamagitan ng malakas na ulan. Bumagsak ako sa basang semento. Ang lamig ng tubig ay tumagos sa aking manipis na duster, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pag-iisa. Sinubukan kong tumayo, ngunit nadulas ako sa putik. Ang aking tsinelas ay naiwan sa gitna ng daan, nalubog sa maruming tubig. Gumapang ako upang abutin ito. Ang huling piraso ng aking dignidad na pilit kong isinasalba. Ang aking mga daliri na sanay sa paghabi ng pinakamagagandang tela ay nanginginig ngayon habang puno ng putik. Pilit inaabot ang isang lumang tsinelas na wala ng halaga. Isinara ng mga gwardiya ang malaking bakal na gate sa harap ng aking muka. Ang tunog ng pagsara ng gate ay parang tunog ng pagtatapos ng aking buhay. Wala na ang lahat. Naglakad ako nang walang direksyon sa ilalim ng ulan. Ang bawat hakbang ay mabigat at masakit. Ang mga ilaw ng mga sasakyan sa kalsada ay malabo sa aking paningin dahil sa pinaghalong ulan at luha. Nakarating ako sa isang waiting shed na walang laman. Umupo ako sa isang sulok, yakap ang aking sarili upang maibsan ang panginginig. Wala akong pera, wala akong telepono, wala akong matutuluyan. At ang mas masakit, ang iyak ni Maya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Minumulto ako. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng bagyo, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang makina nito ay humuhugong ng mahina, tila nag-aabang. Bumaba ang bintana sa likuran at kahit malabo ang aking paningin, naramdaman ko ang isang pares ng mata na nakatitig sa akin mula sa loob. Hindi ko alam kung ito ay kaligtasan o panibagong panganib. Ngunit sa puntong ito ng aking buhay, tila wala na ring pinagkaiba ang dalawa. Ang unang bumati sa akin ay hindi ang init ng araw, kundi ang nakasisilaw na kaputian ng kisame at ang masangsang na amoy ng gamot na pilit sumusuot sa aking ilong. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Inaasahan kong maririnig ko pa rin ang walang humpay
nalagaslas ng ulan, at ang dagundong ng kulog na huling narinig ko bago ako lamunin ng dilim. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang mabagal at maindayog na paghinga ng aircon at ang mahinang ugong ng mga makinang nakakabit sa aking tabi. Sinubukan kong gumalaw, ngunit parang binuhusan ng semento ang aking buong katawan. Ang bawat kalamnan ko ay sumisigaw sa sakit at ang aking lalamunan ay tuyot na parang disyerto. Nasa ospital ako, buhay pa ako, at sa kasamaang palad, ang alaala ng pagtataksil at pagkawala ni Maya ay muling bumalik, masakit at malinaw, kasabay ng paggising ng aking diwa. Huwag kang bumangon agad, mababa pa ang electrolytes mo. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang boses ni Marco na laging may halong utos o iritasyon. Ang boses na ito ay malalim, kalmado, at may tonong pamilyar na hindi ko agad matukoy. Lumingon ako sa gawin ng bintana. Doon, nakaupo sa isang silyang kahoy ay isang lalaking pamilyar ang figura. Si Dominic Calderon, ang arkitektong madalas kong makatrabaho sa mga proyekto noon para sa mga komunidad ng kababaihan. Hindi siya nakatingin sa akin. Ang kanyang atensyon ay nakapako sa isang pulang mansanas na dahan-dahan at maingat niyang binabalatan. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay pulido at kalkulado. Tila ba ang pagbabalat ng prutas ay isang seryosong architectural na plano na hindi maaaring magkamali. Dominic! Ang boses ko ay basag at halos pabulong, ngunit sapat na upang mapatigil siya sa kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang kutsilyo at ang mansanas sa maliit na mesa. Tumingin siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata ng malapitan. Wala doon ang awa na kinatatakutan ko. Walang panghuhusga. Ang naroon lamang ay isang tahimik na determinasyon tulad ng kalmadong dagat bago ang bagyo. Nasa Saint. Lux ka! Sagot niya sa baritonong boses. Hindi sinasagot ang tanong ko kung bakit siya naroon, kundi kung nasaan ako. Nakita kita sa waiting shed. You were unconscious. Ang sabi ng doktor, severe dehydration at fatigue at may mga pasa ka sa braso. Napahawak ako sa aking braso. Ang mga pasa mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Marco kanina ay kumikirot pa rin, ngunit mas masakit ang alaalang dala nito. Si Maya. Bigla akong napabangon. Hindi alintana ang hilo na umikot sa aking paningin. Kailangan kong balikan ang anak ko. Hindi siya pwedeng maiwan kay Selena. Sasaktan nila siya. Akma kong tatanggalin ang suwero na nakatusok sa aking kamay nang mabilis na tumayo si Dominic at hinawakan ang aking pulso. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit hindi masakit. Isang kabaligtaran sa marahas na hawak ni Marco. Isela, stop. Listen to me, mariin niyang sabi. Ang kanyang muka ay seryoso. Hindi mo sila makukuha sa ganitong paraan. Kung babalik ka doon ngayon, ipapahulian ka lang nila ulit. At sa pagkakataong ito, may ebidensya na sila para ipakulong ka. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, kinuha niya ang kanyang tablet mula sa bag at iniharap ito sa akin. Sa screen, nakita ko ang muka ng aking asawa. Si Marco. Naka-livestream siya sa social media. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng lungkot at pag-aalala. Ang background ay ang aming sala, na ngayon ay malinis na. Wala na ang mga bakas ng kanyang kataksilan. Humihingi ako ng tulong sa inyo. Ang sabi ni Marco sa video. Ang boses ay garalgal na parang iiyak. Ang asawa ko, si Isela. Matagal na siyang may mental instability. Ngayong gabi, nagkaroon siya ng breakdown. Sinaktan niya ako at ang business partner namin na si Selena. Umalis siya ng bahay at iniwan kami. Iniwan niya ang anak namin. Isela, kung nanonood ka, please, magpagamot ka na. Handa kitang patawarin. Nanlaki ang aking mga mata habang binabasa ko ang mga komento sa ibaba ng video. Grabe naman, iniwanan ng anak?
Baliw pala ang asawa niya. Kawawa naman si Sir Marco. Sayang ang ganda. Sira pala ang ulo. Ang bawat komento ay parang latigo sa aking pagkatao. Binaligtad nila ang lahat. Ako ang biktima, pero ako ngayon ang kontrabida sa kwento ng buong mundo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking labi. Ang luha na akala ko ay naubos na ay muling namuo sa aking mga mata. Wala akong laban sa kanila, Dominic. Bulong ko habang unti-unting bumibitaw sa pag-asa. May pera sila. May impluwensya. Ako? Wala. Kahit ang pangalan ko, sinira na nila. Ibinaba ni Dominic ang tablet. Kaya kailangan mong magpalakas. My lawyers are reviewing the documents you signed. Hindi iyon airtight. May paraan para labanan yon. Pero kailangan mong maging matatag. Hindi mo sila matatalo gamit ang emosyon. Tatalunin natin sila gamit ang batas at ang katotohanan. Tinitigan ko siya. Bakit niya ito ginagawa? Si Dominic Calderon, ang arkitektong kilala sa pagiging mailap at suplado, ay nandito ngayon. Tinutulungan ng isang babaeng wala nang maibabayad sa kanya. Bakit? Tanong ko. Wala akong pambayad sa iyo, Dominic. Ubos na ako. Hindi siya sumagot agad. Kinuha niya ang hiniwa niyang mansanas at inilagay ito sa isang maliit na plato sa aking tabi. Pagkatapos, yumuko siya at may kinuha sa ilalim ng kama. Isang pares ng malambot na tsinelas. Inilapag niya ito sa sahig, sa tapat mismo ng aking mga paa, upang hindi ako muling tumapak sa malamig na sahig. Dahil noong walang naniniwala sa disenyo ko para sa housing project ng mga mahihirap, ikaw lang ang tumayo at nakipaglaban sa board para maaprubahan iyon. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Nakita ko kung paano ka lumaban para sa iba, Isla. Panahon na para may lumaban para sa'yo. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Magpapahinga muna ako sa labas. Iiyak mo lang yan. Pero pagkatapos mong umiyak, maghanda ka. Dahil sisingilin natin sila. Nang isara niya ang pinto, naiwan akong tulala. Ang kanyang simpleng pag-iwan ng tsinelas at pagbigay ng espasyo ay isang uri ng respeto na matagal ko nang hindi nararanasan kay Marco. Kay Marco, kailangan kong maging matatag palagi. Kay Dominic, pinahintulutan akong maging mahina kahit sandali. Hinakap ko ang aking mga tuhod at humagulgol ng tahimik. Ang sakit ng pagtataksil ay nandoon pa rin. Pero may kasama na itong bagong damdamin. Ang hiya na kailangan pang ibang tao ang magpaalala sa akin ng aking halaga. Ilang sandali pa, ang katahimikan ng kwarto ay binasag ng mahinang pag-ugong ng cellphone na nakapatong sa bedside table. Hindi iyon akin. Ito ay isang lumang cellphone na marahil ay iniwan ni Dominic para magamit ko. Umilaw ang screen. May pumasok na mensahe mula sa isang unknown number. Kinuha ko ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Binuksan ko ang mensahe at halos mabitawan ko ang telepono sa nakita ko. Isang litrato. Si Maya, ang anak ko. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok. Yakap ang kanyang tuhod. Ang kanyang mga mata ay mugto sa kakaiyak at suot niya ay ang pambahay na damit na may mantsa ng pagkain. Ang lugar sa likuran niya ay pamilyar, mga lumang makina, mga hibla ng sinulid sa sahig, at ang maalikabok na bintana na may rehas, ang lumang paggawaan ng tela sa Batangas, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pangarap ko. Sa ilalim ng litrato, may maikling mensahe na nagpatigil ng tibok ng puso ko. Mismo na ba siya? Nasa tinubuang lupa siya ngayon. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka mag-isa. Huwag kang magsasama ng aso mong arkitekto kung ayaw mong masaktan ng bata. Ang takot ay gumapang sa aking gulugod na parang malamig na ahas. Alam nila. Alam nilang kasama ko si Dominic. At ginagamit nila ang anak ko bilang pain sa isang patibong. Tumingin ako sa pinto kung saan lumabas si Dominic. Alam kong ligtas ako kung mananatili ako dito kasama niya. Pero ang litrato ni Maya, ang mugto niyang mga mata,
Hinubot ko ang suwero sa aking kamay. Dumaloy ang kaunting dugo, ngunit hindi ko ito ininda. Mabilis akong bumangon, isinuot ang tsinelas na ibinigay ni Dominic at dahan-dahang binuksan ang bintana ng kwarto. Nasa ground floor lang kami. Madali akong makakatakas, patawad, Dominic. Pero ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang paglakad patungo sa impyerno ng mag-isa. Ang biyahe pabalik sa Batangas ay tila isang mahabang pagtawid sa disyerto ng aking mga alaala. Ang bawat pag-ugong ng makina ng bus ay yumayanig sa aking nanghihinang buto. Ngunit ang takot para sa aking anak ang nagsisilbing gasolina upang manatili akong gising. Nakaupo ako sa dulo, nakasandal ang ulo sa bintana habang pinapanood ang pagpapalit ng tanawin mula sa mausok na syudad patungo sa luntiang kabukiran. Ang hangin ay unti-unting naging sariwa, amoy lupa at basang damo. Isang pamilyar na halimuyak na dapat sana ay nagdadala ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng kaba. Bumaba ako sa tapat ng lumang tarangkahan na kinakalawang na ang mga rehas. Ang pamilyar na lumang bahay na bato ng aking lola ay nakatayo pa rin, ngunit tila pagod na ito, balot ng mga baging at lumot, katulad ng kalagayan ng aking puso ngayon. Dito nagsimula ang lahat. Dito ko unang natutunang hawakan ng sinulid. At dito rin sinabi ng mensahe na naroon si Maya. Maya, anak. Ang sigaw ko ay basag at puno ng pag-asa habang tinutulak ko ang mabigat na pinto ng bodega sa likod ng bahay. Ang tanging sumalubong sa akin ay ang alikabok na sumayaw sa hangin nang tamaan ito ng sinag ng araw mula sa mga butas ng yero. Walang Maya. Walang iyak ng bata, walang bakas ng sinuman. Nilibot ko ang paningin ko. Ang mga lumang makina ay tahimik, natatakpan ng puting tela na ngayon ay kulay abo na dahil sa dumi. Niloko nila ako. Ang mensahe ay isang patibong para saktan ako, para paasahin ako at durugin muli. Napaluhod ako sa sahig, ang aking mga tuhod ay bumigay sa bigat ng pagkabigo. Ang aking mga daliri ay bumaon sa maruming sahig na kahoy habang ang luha ay muling pumatak, mainit at masakit. Isela, isang garalgal na boses ang narinig ko mula sa dilim. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Mula sa silid kung saan kami nagtitina ng tela noon, lumabas ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng bulak at ang kanyang likod ay bahagyang nakakuba. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng init. Nanay Ising, bulong ko. Siya ang katiwala ng bahay, ang nagturo sa akin ng mga sinaunang teknik sa paghabi na hindi itinuturo sa mga paaralan. Mabilis akong tumayo at niyakap siya. Ang amoy ng langis ng niyogo at lumang tela sa kanyang damit ay parang isang balsamo sa aking sugatan na kaluluwa. Umiyak ako sa kanyang balikat tulad ng isang batang paslit na nadapa. Hinagod niya ang aking likod. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay puno ng lambing. "Huwag kang umiyak, anak," wika niya sa malumanay na tono. "Walang bata dito. Pero alam kong darating ka. Ang sabi ng hangin ay babalik ka." Dinala niya ako sa tapat ng isang malaking habihan na gawa sa kahoy na nara. Ito ang paboritong pwesto ng lola ko. Tinanggal ni Nanay Ising ang telang nakatakip dito. Ang kahoy ay makintab pa rin, tila naghihintay ng mga kamay na muling magbibigay buhay dito. Inagaw nila ang lahat. "Nay!" Sumbong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit at sakit. Ang kumpanya, ang bahay pati si Maya, wala na akong naiwan. Isa na lang akong basahan. Umiling si Nanay Ising at hinawakan ang aking mukha. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. "Makinig ka, Isela. Ang kumpanya ay pangalan lang sa papel. Ang bahay ay semento at bato lang. Pero ang nasa mga kamay mo, ang talento na nasa dugo mo, iyan ang hindi nila mananakaw kahit kailan.
Si Marco, si Selena, marunong silang magbenta pero hindi sila marunong lumikha. Kumuha siya ng isang karete ng sinulid na kulay pula. Kasing pula ng dugo, kasing pula ng galit, kasing pula ng pag-ibig. Iniabot niya ito sa akin. Umupo ka. Utos niya. Wala sa sariling sumunod ako. Umupo ako sa harap ng habihan. Ang aking mga paa ay kusa na lang tumapak sa mga pedal. Ang aking mga kamay ay humaplos sa mga hibla ng sinulid. Sa sandaling iyon, ang ingay sa utak ko, ang mga panlalait ni Marco, ang tawa ni Selena, ay unti-unting humina. Ang tanging narinig ko ay ang ritmo ng aking paghinga na sumasabay sa imahinasyon ng paghabi. Biglang bumukas ang pinto ng bodega, lumilikha ng matinis na ingay. Nang kinakalawang na bakal, napalingon ako, handa nang lumaban kung mga tauhan ni Marco ang dumating. Ngunit ang pumasok ay isang pamilyar na bulto. Si Dominic. Hingal na hingal siya. Ang kanyang polo ay gusot at may bahid ng putik sa sapatos. Tila tumakbo siya ng malayo. Dominic! Hindi siya lumapit agad. Nanatili siya sa may pinto. Nirerespeto ang espasyo ko. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ang mga abogado ko na ang bahala sa papeles. Pero alam kong hindi ka mapapakali hanggat hindi ka kumikilos. Nandito ka ba para ibalik ako sa ospital? Tanong ko. Ang aking depensa ay muling tumaas. Umiling siya. Naglakad siya palapit at inilapag ang isang malaking bag sa paanan ng habihan. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga pagkain, gamot at higit sa lahat, mga rolyo ng sinulid na seda na pinakamataas na kalidad, mga bagay na mahirap hanapin kahit sa Maynila. Hindi, sagot niya ng seryoso. Nandito ako para bigyan ka ng bala. Kung giyera ang gusto nila, hindi tayo lalaban ng suntukan. Lalaban tayo gamit ito. Tinuro niya ang habihan. We will build something they can never tear down. Sa sandaling yun, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Hindi ito ang kilig ng isang dalaga, kundi ang ginhawa ng isang sundalo na nakatagpo ng kasama sa gitna ng labanan. Biglang nagsalita si Nanay Ising mula sa sulok. Hawak ang isang lumang radyo. Isela, pakinggan mo ito. Pinihit niya ang volume. Ang boses ng isang news anchor ay pumuno sa bodega. At sa business news, inilunsad ngayong hapon ni Marco Alvero, ang CEO ng Alvero Creations, ang kanilang pinakabagong koleksyon na tinawag na Bagong Simula. Ayon kay Mr. Alvero, ang mga disenyong ito ay gawa ng kanyang partner na si Selena Ruz. Napatayo ako at lumapit sa maliit na telebisyon sa gilid na binuksan ni Nanay Ising. Sa screen, nakita ko si Marco at Selena, nakangiti sa harap ng mga kamera, hawak ang mga damit. Nanlaki ang aking mga mata. Ang mga damit na yon, pamilyar na pamilyar. Ang tabas ay mali. Ang kombinasyon ng kulay ay masakit sa mata. Ang mga borda ay hindi pantay. Iyon ang mga rejects o mga basurang disenyo na itinapon ko na sa basurahan. Buwan na ang nakakaraan dahil hindi pumasa sa aking pamantayan. Ang kakapal ng muka ay bulong ni Nanay Ising. Ngunit sa halip na magalit, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumingin ako kay Dominic at nakita ko sa kanyang mga mata na pareho kami ng iniisip. Ginamit nila ang basura ko at tinawag na ginto. Sabi ko ng mahina, pero puno ng diin. Kung gayon, hayaan nating ipakita nila sa mundo kung gaano sila kababaw. Bumalik ako sa upuan ng habihan. Hinawakan ko ang pulang sinulid. Ang takot ay napalitan ng puot. Ang lungkot ay napalitan ng apoy. Dominic, tawag ko sa kanya nang hindi lumilingon. Ilabas mo ang mga sketchpad. Mag-uumpisa tayo ngayon at sisiguraduhin nating ang susunod na makikita ng mundo ay hindi basura, kundi isang obra maestra na dudurog sa kanila. Sa labas, ang araw ay nagsimula ng lumubog. Kinukulayan nino. Ang maindayog na paggalaw ng habihan ang nagsilbing musika ng aming mga umaga
sa loob ng lumang bodega. Sa bawat paghila ko ng sinulid at pagbagsak ng kahoy na pang-ipit, naramdaman ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa waiting shed. Ang bawat hibla na aking hinahabi ay tila nagiging bagong balat na pumapalit sa aking pagkatao. Mas matibay, mas magaspang, at hindi na madaling masugatan. Sa kabilang dako ng silid, nakaupo si Dominic sa isang lumang mesa na gawa sa kawayan. Ang kanyang mamahaling laptop at mga plano ay nakapatong sa tabi ng mga tasa ng kapeng barako. Hindi siya mukhang arkitekto ng mga skyscrapers sa sandaling ito. Mukha siyang isang mandirigma na nagpaplano ng kanyang susunod na estratehiya sa digmaan. Tumigil ako sa paghabi nang lumapit siya, dala ang isang folder. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit puno ng respeto. Isela, tinignan ko ang financial records na nakuha ng private investigator natin bago ka pa mapalayas. Panimula niya, ang boses ay mababa at kalkulado. Malaki ang butas sa pondo ng Alvero Creations. Marco is bleeding money. At dahil sa pagmamadali nilang ilabas ang bagong simula collection, tinipid nila ang production cost. Gumamit sila ng synthetic dyes at murang tela. Napangiti ako ng mapakla. Akala ni Marco, ang tela ay tela lang. Hindi niya alam na ang kaluluwa ng damit ay nasa tibay ng pagkakahabi. Kapag nag-umpisa ng magreklamo ang mga kliyente, doon siya babagsak. Exactly, sagot ni Dominic. Sabay upo sa bangkito sa aking tabi. Pero hindi sapat na bumagsak sila. Kailangan nating siguraduhin na kapag bumagsak sila, ikaw ang sasalalo sa merkado. We need a legal fortress. Ang nanay ko, she can help. Kumunot ang noo ko. Ang nanay mo? Akala ko ba ayaw ng pamilya mo sa gulo? Huminga ng malalim si Dominic at tumingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang malawak na palayan. My mother is Judge Corazon Calderon. Retirada na siya. Pero kilala siya sa pagiging matalas at hindi nabibili. She hates injustice more than anything. I told her your story. Gusto kanyang tulungan, hindi dahil sa akin, kundi dahil galit siya sa mga lalaking ginagamit ang batas para apihin ang mga asawa nila. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking lalamunan. Sa buong buhay ko sa poder ng mga Alvero, sanay akong minamaliit ng aking biyenan. Ang isipin na may isang ina, isang stranger, na handang tumayo para sa akin ay nagdulot ng kirot at ginhawa sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa inyo, Dominic. Bulong ko. Bayaran mo kami sa pamamagitan ng pagbangon. Simpleng sagot niya. Kinabukasan, sinimulan namin ang operasyon. Hindi kami nag-hire ng mga bagong empleyado mula sa syudad. Sa halip, pinuntahan namin ang mga dating mga hobby na tinanggal ni Marco dahil sa katandaan o dahil sa paghingi ng tamang sahod. Nang makita nila ako sa tarangkahan ng kani-kanilang mga kubo, wala silang tinanong tungkol sa iskandalo. Niyakap nila ako ng mahigpit. Ang kanilang mga kamay na puno ng kalyo ay humagod sa aking likod. Ang diwa ng bayanihan ay buhay na buhay. Hindi nila kailangan ng pangako ng malaking salapi. Kailangan lang nila ng pinunong marunong lumingon sa kanila. Sa loob ng 1 linggo, ang bodega ay napuno ng tunog ng 10 habihan na sabay-sabay na gumagana. Ang ingay ay hindi masakit sa tainga. Ito ay tunog ng pag-asa. Dito ko nilikha ang aking obra maestra. Tinawag ko itong luha ng buwaya. Gumamit ako ng sinulid na kulay lumot at ginto. Hinabi sa paraang magaspang tignan, pero malambot sa balat. Ang disenyo ay tila mga kaliskis na may pumatak na luha. Ito ay simbolo ng pekeng pag-iyak ni Marco at Selena at ang pagiging matibay ko sa kabila ng kanilang panlilinlang. Ito ay damit para sa mga babaeng dumaan sa apoy, ngunit hindi nasunog. Nang sumapit ang tanghalian, inilatag ni Nanay Ising ang dahon ng saging sa mahabang mesa. May pritong tuyo, itlog na maalat at kamatis. Ito lang ang kaya naming pagsaluhan sa ngayon. Napatingin ako kay Dominic. Siya, nasanay sa mga fine dining restaurant,
ay walang imik na naghugas ng kamay at umupo sa tabi ng mga manggagawa. Pinanood ko siya habang maingat niyang hinihimay ang tuyo, tinatanggal ang tinik bago ilagay sa aking plato. "Kain na," sabi niya nang mapansin niyang nakatitig ako. "Kailangan mo ng lakas. Masarap ang suka na gawa ni Nanay Ising." Sa simpleng galaw na iyon, ang paghihimay ng isda para sa akin, naramdaman ko ang isang uri ng kilig na hindi ko naramdaman kay Marco kahit kailan. Kay Marco, ako ang tagahimay, tagasilbi. Kay Dominic, ako ay inaalagaan. Ang amoy ng pritong isda at ang mainit na kanin ay biglang naging pinakamasarap na hapunan sa buong mundo. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng banta, nahanap ko ang isang piraso ng langit sa tabi ng arkitektong ito na hindi takot madumihan ang kamay. "Salamat," bulong ko. Hindi lang para sa isda, kundi para sa lahat. Nagkatinginan kami. Sa maikling sandaling iyon, walang salita ang kinailangan. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Nandito lang ako," at ang aking puso ay sumagot ng alam ko. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang madamot sa mga taong nasa gitna ng digmaan. Kinagabihan, habang inaayos ko ang mga rolyo ng bagong habing tela, nakatanggap si Dominic ng tawag. Ang kanyang muka ay nagdilim habang nakikinig. "Confirmed," sabi niya pagkababa ng telepono. Nagsisimula ng mag-pull out ang dalawang malaking investors ni Marco. Ang tela ng bagong simula ay kumukupas pagkatapos ng isang laba. The clients are furious. Dapat sana ay matuwa ako, ngunit bigla akong nakaramdam ng kilabot. Parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim ng palayan sa labas. Ang hangin ay biglang naging malamig at mabigat. Hindi sila papayag na matalo ng hindi lumalaban, bulong ko. Kapag nasusugatan ng hayop, lalo itong nagiging mapanganib. Pinatay namin ang mga ilaw sa bodega para magpahinga. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga butas ng yero. Humiga ako sa banig sa tabi ni Nanay Ising habang si Dominic ay natutulog sa duyan malapit sa pinto para magbantay. Ipipikit ko na sana ang aking mga mata nang maamoy ko ito. Hindi ito amoy ng palay, hindi amoy ng luma. Ito ay amoy na kinatatakutan ng sino mang manghahabi. Amoy ng nasusunog na bulak, amoy ng gas. Biglang nagliwanag ang labas ng bodega. Ang kulay kahel na liwanag ay sumayaw sa mga dingding na kahoy. Mabilis at marahas. Narinig ko ang tunog ng pumuputok na kawayan at ang nakakatakot na paggapang ng apoy sa tuyong damo. "Sunog!" Sigaw ni Dominic. Ang boses niya ay bumasag sa katahimikan ng gabi. "Isela, Nanay Ising, labas. Bilisan ninyo." Bumangon ako. Ang puso ko ay kumakabog sa aking lalamunan. Ang luha ng buwaya. Ang mga bagong tela. Ang aking muling pagbangon. Tinitigan ko ang mga apoy na nagsisimula ng dilaan ang dingding ng bodega. Hindi ko hahayaang kunin nila itong muli. Ang gabi ay naging kulay kahel. Hindi dahil sa ganda ng takip silim, kundi dahil sa bangis ng apoy na tumutupok sa aming bodega. Ang init ay humahaplos sa aking balat na tila mga dila ng demonyo at ang usok ay pilit na sumasakal sa aking lalamunan. Mabilis kaming kumilos ni na Dominic at Nanay Ising. Bit-bit ang mga timba ng tubig mula sa poso. Pilit naming nilabanan ng elemento na nagbabantang ubusin ang huli naming pag-asa. Ang bawat buhos ng tubig ay lumilikha ng makapal na singaw na humahalo sa amoy ng nasusunog na kahoy at tela. Ang aking mga mata ay naluha, hindi dahil sa emosyon, kundi sa hapdi ng usok. Ngunit hindi ako tumigil. Ang mga hibla ng sinulid na aming iniligtas ay yakap-yakap ko na parang mga sanggol. Nang humupa ang apoy, ang natira na lamang ay ang maitim na bakas sa dingding at ang amoy ng abo na nanunuot sa hangin. Ang pinsala ay hindi malawak. Salamat sa mabilis na reaksyon ni Dominic, ngunit ang mensahe ay malinaw. Alam nilang nandito kami at handa silang sunugin ang lahat para mapatigil ako.
Naupo ako sa sahig na puno ng uling. Ang aking puting duster ay naging kulay abo at ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Si Nanay Ising ay tahimik na nagdarasal sa isang sulok, habang si Dominic ay sinusuri ang mga nasunog na poste. Ang kanyang mukha ay seryoso at madilim. "Sinadya ito," ang sabi ni Dominic. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng galit. May nakakita ng mga bakas ng gasolina sa likod. Tumingin ako sa isang tumpok ng sinulid na bahagyang nasunog. Ang mga ito ay naging abo, maitim, pino at walang buhay. Ngunit habang pinagmamasdan ko ito, may isang ideya na sumagi sa aking isipan. Kumuha ako ng kapirasong tela at idiniin ito sa basang abo. Ang mantsa na naiwan ay hindi madumi tignan. Ito ay kulay abo na may lalim. May kwento, may sakit. "Hindi tayo titigil," ang sabi ko ng mahina, ngunit sapat para marinig nila. Tumingin ako kay Dominic. "Gamitin natin ang abo. Hahaluan natin ang dye ng abo mula sa sunog na ito. Gagawin nating kulay ng tagumpay ang dapat sanay katapusan natin. Tatawagin nating Phoenix Gray." Sa mga sumunod na araw, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ngunit ang aking puso ay muling binalot ng pangamba nang dumating ang isang ulat mula sa pribadong investigador na kinuha ni Dominic. "Isela," tawag ni Dominic sa akin habang nasa labas kami ng bodega. Hawak niya ang kanyang telepono at ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng masamang balita. "It's about Maya." Ibinigay niya sa akin ang telepono. Isang video clip ang naroon. Kuha ito sa gate ng paaralan ni Maya. Nakita ko ang anak ko. Palabas ng gate, hila-hila ni Selena. Si Maya ay payat na payat. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay nakayuko. Tila takot tumingin sa paligid. Nang subukan niyang ayusin ang kanyang bag, pinalo siya ni Selena sa kamay ng pasimple. Kitang-kita ko ang pag-inch ng bata sa sakit. Ang dugo ko ay kumulo. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay naging apoy na mas mainit pa sa sumunog sa aming bodega. "Kailangan ko siyang makita," ang sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. "Ngayon na?" "Delikado, Isela." Nakabantay ang mga tauhan ni Marco. Babala ni Dominic. "Wala akong pakialam." Sigaw ko. At sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses ko sa kanya. "Anak ko yon, Dominic. Nakita mo ba? Sinaktan niya si Maya. Kung hindi mo ako tutulungan, pupunta ako doon mag-isa kahit gapangin ko pa." Bumuntong hininga si Dominic at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. "Get in? I know a blind spot sa likod ng school kung saan hindi tayo makikita ng CCTV. Ang biyahe papunta sa eskwelahan ay puno ng katahimikan. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking kandungan. Nang makarating kami, pumarada si Dominic sa isang liblib na kalsada sa likod ng gym ng paaralan. Ang bakod na bakal ay mataas at puno ng kalawang. Natatakpan ng makapal na gumamela. Sumilip ako sa siwang ng mga dahon. Oras ng recess. Ang mga bata ay nagtatakbuhan at nagtatawanan sa playground. Hinanap ng aking mata ang pamilyar na figura. At doon, sa isang bench sa pinakadulo, nakita ko siya. Si Maya, mag-isa, yakap ang kanyang mga tuhod. "Maya," ang bulong ko. Pilit na ipinararating ng hangin ang aking boses. Tila narinig niya ako. Lumingon siya sa direksyon ng bakod. Nang makita niya ang aking mukha sa likod ng mga rehas, ang kanyang malungkot na mukha ay biglang lumiwanag, ngunit agad ding napalitan ng takot. Dahan-dahan siyang lumapit, tumitingin-tingin sa paligid, bago sumiksik sa gilid ng pader kung saan ako nakatago. "Mama?" Ang boses niya ay mahina, parang isang munting ibon na takot lumipad. Inabot ko ang aking kamay sa pagitan ng malamig na rehas at hinawakan ang kanyang maliliit na daliri. Ang lamig ng kanyang kamay ay tumagos sa aking puso. "Anak, nandito si Mama. Huwag kang mag-alala. Kukunin kita."
Pangako iyan. Mama, natatakot ako. Sumbong niya. Ang luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Lagi po akong kinukulong ni Tita Selena sa madilim na kwarto kapag umiiyak ako. Sabi niya, masama daw akong bata, kaya iniwan mo ako. Hindi totoo yan, anak. Hindi totoo yan. Ang sagot ko habang pinipigil ang aking sariling paghikbi. Mahal na mahal kita. Babawiin kita. May dinukot si Maya sa kanyang bulsa. Isang maliit na manika na gawa sa retasong tela. Ang unang laruan na tinahi ko para sa kanya noong sanggol pa siya. Ang manika ay lumana. Punit ang isang braso at marumi. Para sa iyo po, Mama. Inabot niya ito sa akin sa siwang ng bakod. Para hindi ka malungkot. Binabantayan niya ako. Ngayon ikaw naman ang babantayan niya. Hinawakan ko ang manika ng mahigpit. Ang bagay na ito na walang halaga sa iba ay ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ngayon. Biglang tumunog ang bell ng eskwelahan. Isang matining na hudyat na tapos na ang recess. Kasabay nito, narinig ko ang mabibigat na hakbang ng security guard na papalapit sa kinaroroonan ni Maya. Huy bata, sino ang kausap mo dyan? Ang sigaw ng gwardya. Takbo na, Mama. Ang bulong ni Maya bago siya tumakbo pabalik sa building. Hindi lumilingon. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, naramdaman ko ang kamay ni Dominic sa aking balikat. Hinihila ako palayo bago pa kami makita ng gwardya. Ang puso ko ay gustong tumalon sa bakod at habulin ang aking anak, pero ang isip ko ay alam na masisira ang lahat ng plano kung magpapahuli ako ngayon. Bumalik kami sa kotse ng hingal na hingal. Isinara ni Dominic ang pinto at mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo. Nang makalayo na kami, tinignan ko ang manikang hawak ko. Ang galit na naramdaman ko kanina ay nagbago. Hindi na ito basta galit, ito ay isang sumpa, isang pangako ng pagkawasak. Kinuha ko ang cellphone sa ni Dominic. Ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig. Matatag na. Sino ang tatawagan mo? Tanong ni Dominic habang nakatingin sa daan. Ang kanyang panga ay maigting din sa galit sa narinig niya mula kay Maya. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay tuyo, ngunit nag-aalab. Ang media, ang mga investors, ang nanay mo. Sagot ko ng madiin. Ayoko na silang takutin lang, Dominic. Gusto ko silang durugin. I want total war. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ay nagdidilim, nagbabadyang muli ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang bagyo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ng Alvero Creations ay hindi mapayapa. Ito ay mabigat at nakasasakal. Tila ba ang hangin ay puno ng tingga? Dati, ang silid na ito ay puno ng tunog ng mga teleponong walang tigil sa pagtunog dahil sa mga order at ang masayang daldalan ng mga empleyado. Ngayon, ang tanging naririnig ay ang mainip na pagkatok ng daliri ni Selena sa ibabaw ng mahabang mesa na yari sa Nara. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang mga financial report na puno ng pulang marka, mga numero na sumisimbolo sa pagbagsak ng imperyong inagaw niya. Hinawakan ni Selena ang isang sample ng tela mula sa kanilang bagong supplier. Mabilis na kumunot ang kanyang noo. Ang tela ay magaspang, manipis at amoy kemikal. Malayo ito sa kalidad ng mga telang hinabi ni Gisela noon na amoy araw at bulaklak. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Ang dati niyang makisig na anyo ay unti-unti nang nilalamon ng stress. Ang kanyang kurbata ay maluwag at may itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Bumalik na naman ang shipment mula sa Cebu, ang sabi ni Marco sa tonong pagod at irritable. Inihagis niya ang isang folder sa mesa at ang mga papel ay dumulas at nahulog sa sahig, lumilikha ng magulong tunog ng pagbagsak. Nagrereklamo sila. Kumukupas daw ang kulay pagkatapos ng isang laba. Selena, akala ko ba nakatipid tayo sa production cost? Bakit pati ang reputasyon natin ang natitipid?
Tumayo si Selena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong sisihin, Marco. Ikaw ang CEO. Ikaw ang dapat na nag-check ng quality control. Ako na nga ang gumagawa ng accounting para pagtakpan ang mga ninakaw mong pondo sa kumpanya noon. Ako pa ba ang magtatahi? Bago pa man lumala ang sagutan, narinig nila ang matinis na boses ni Aling Soling mula sa labas ng pinto. Pumasok ang matanda na may dalang mga supot ng pagkain mula sa isang fast food chain. Hey nako! Reklamo ni Aling Soling habang ibinabagsak ang mga supot sa sofa. Ang amoy ng mantika at artipisyal na pampalasa ay pumuno sa kwarto. Puro na lang ba tayo take out? 2 linggo na akong kumakain ng prito. Sumasakit na ang batok ko. Tumingin si Aling Soling kay Selena at sa unang pagkakataon, wala ang dating paghanga sa kanyang mga mata. Ang nakikita na lang niya ay isang babaeng maganda lang tignan pero walang silbi sa bahay. Alam mo, Selena, patuloy ng matanda habang binubuksan ang styrofoam. Noong si Yesela pa ang nandito, kahit gaano siya kabisi sa opisina, lagi siyang may nakahandang sinigang na baboy o kare-kare pag-uwi ko. Malinis ang bahay, mabango ang mga punda. Ikaw? Ni hindi mo alam kung paano buksan ang stove. Nanigas si Selena sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang yun ay parang sampal sa kanyang mukha. Inagaw niya ang asawa, inagaw niya ang kumpanya, pero sa mata ng biyenan niya, isa pa rin siyang failure kumpara kay Yesela. Ang anino ni Yesela ay nananatili sa bawat sulok ng bahay at opisina. Minumulto siya. E di hanapin niyo ang katulong ninyo kung miss na miss niyo na siya. Sigaw ni Selena bago padabog na kinuha ang kanyang bag at lumabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang takong na humahampas sa sahig ay mabilis at galit, palayo sa responsibilidad na hindi niya kayang panindigan. Kinagabihan, sa isang madilim at pribadong booth ng isang high-end restaurant, nakaupo si Selena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kopita ng alak. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Dominic, kalmado, elegante at hindi mababasa ang ekspresyon. Tinawagan ni Selena si Dominic kanina. Desperada na siya. Nakikita niyang lumulubog ang barko ng Alvero Creations at kailangan niya ng salbabida. Dominic, simula ni Selena. Ang boses ay nilagyan niya ng pilit na lambing. Hinawakan niya ang kamay ni Dominic na nasa ibabaw ng mesa. Alam kong magkaibigan kayo ni Yesela, pero kailangan mong malaman ang totoo. Ako ang biktima dito. Pinilit lang ako ni Marco. Hindi inalis ni Dominic ang kanyang kamay, ngunit hindi rin siya gumanti ng hawak. Tinitigan lang niya si Selena ng diretso. Pinilit? Oo. Pagsisinungaling ni Selena habang ang luha ay pilit na nangingilid sa kanyang mga mata. Si Marco, siya ang naglustay ng pera ng kumpanya. Siya ang gumawa ng mga pekeng resibo. Ginawa niya akong accountant para ako ang mapagbintangan kapag nagkabukuhan. Dominic, takot na takot ako. May mga dokumento ako na magpapatunay na siya ang may kasalanan. Kung tutulungan mo ako, kung tatanggapin mo ako sa firm mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya laban kay Marco. Sa ilalim ng mesa, sa bulsa ng coat ni Dominic, ang maliit na red light ng recorder ay tahimik na kumukurap-kurap. Nilalamon ang bawat salita ng pagtataksil ni Selena. Ibibigay mo sa akin ang lahat? Tanong ni Dominic. Ang tono ay mapanuri. Lahat, sagot ni Selena. Sabay ngiti ng matamis. Ang nangiti ng isang ahas na handang tuklawin ang sarili niyang kasama para lang mabuhay. Sa bodega sa Batangas, ang hangin ay payapa. Nakaupo ako sa tapat ng laptop ni Dominic, nakikinig sa recording na inuwi niya. Ang boses ni Selena ay malinaw na malinaw, umaaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Narinig ko kung paano niya ilaglag si Marco, kung paano niya aminin ang mga nakaw na yaman, kung paano niya baliktarin ang kwento para magmukha siyang inosente. Dapat ay nagalit ako. Dapat ay nagsisigaw ako sa poot.
Pero habang nakikinig ako, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Awa. Tumingin ako kay Dominic na nakasandal sa dingding. Hinihintay ang reaksyon ko. Nakakaawa siya. Ang sabi ko ng mahina. Kumunot ang noo ni Dominic. Nakakaawa? Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo at kay Maya? Oo, sagot ko. At naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Dahil sa buong buhay niya, ang tanging alam lang niyang gawin ay magnakaw ng pagkatao ng iba dahil wala siyang sariling pagkatao. Inagaw niya ang asawa ko, ang kumpanya ko, ang buhay ko. Pero ngayon, handa niyang itapon ang lahat ng iyon para lang makaligtas. Wala siyang loyalty, wala siyang pagmamahal, wala siyang kaluluwa. Mas mahirap pa siya sa daga. Tumayo ako at pinindot ang stop button. Ang katahimikan ay bumalik, pero ngayon, ito ay katahimikan ng isang taong panalo na. Ipadala mo ang copy nito sa nanay mo. Utos ko kay Dominic. Pero bago sila ipakulong, gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagguho ng mundo nila. Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang social media account na bagong gawa ko. Wisela, The Rebirth. Nag-upload ako ng isang litrato. Hindi ito litrato ng mukha ko. Ito ay litrato ng aking mga kamay. Mga kamay na puno ng kalyo, may bahid ng phoenix gray na tina, hawak ang isang piraso ng tela na hinabi mula sa abo at seda. Ang caption ay simple lang, ngunit tumatagos. Ang tunay na ginto ay dumadaan sa apoy. Ang peke ay natutunaw. Magkita-kita tayo sa Payayas Fashion Week. Wisela. Pinindot ko ang post. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang internet ay sumabog. Ang mga dating kliyente, ang mga kaibigan, ang mga taong nakakakilala sa tunay na kalidad ng gawa ko ay nagsimulang mag-share at mag-comment. Ang suporta ay bumaha na parang ilog. Sa mansyon ng mga Alvero, naiimagine ko ang reaksyon ni Marco at tila narinig ko ito. Kahit nasa malayo ako. Sa opisina ni Marco ang kanyang cellphone ay bumagsak sa sahig. Ang screen ay nabasag. Kasunod nito, hinawakan niya ang isang mamahaling florera at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng porselana na sumasabog at nagkakadurog-durog sa sahig ay ang tunog ng kanyang takot. Alam niya. Alam niyang ang kalabaw na kanyang minaliit ay naging isang dambuhalang alon na ngayon ay handa na silang lunurin. Nakatitig ako sa buwan mula sa bintana ng bodega. Tapos na ang pagtatago. Humanda kayo. Bulong ko sa hangin. Dahil ang paniningil ay nagsisimula na. Ang apoy na sinindihan ko sa social media ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy na tumupok sa aming bodega. Ang bawat like at share ay tila isang sundalo na kumakampi sa aking laban. Ngunit alam kong ang isang hayop na nasusukol sa kanto ay hindi basta-basta susuko. Ito'y lalong magiging mabangis. At si Marco, sa puntong ito, ay isa ng sugatang hayop na handang manakmal. Kinagabihan, habang abala kami sa paghahanda para sa huling yugto ng produksyon, napansin kong hindi pa bumabalik si Dominic mula sa kanyang meeting sa Maynila. Ang paglubog ng araw ay nag-iwan ng kulay lilang guhit sa kalangitan, ngunit sa halip na kapayapaan, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Maya-maya pa, narinig namin ang ugong ng sasakyan ni Dominic na papalapit. Ngunit ang tunog ay hindi normal. May kakaibang kalampag. Tila may bakal na kumakaskas sa semento. Tumakbo ako palabas, kasunod si Nanay Ising. Nang makita ko ang kotse, napahawak ako sa aking bibig. Ang side mirror sa driver's side ay basag at nakabitin na lamang. May mahabang gasgas sa gilid ng pinto at ang isang gulong ay halos pipis na. Pumukas ang pinto at lumabas si Dominic. Pinilit niyang ngumiti, ngunit hindi nito maitago ang pamumutla ng kanyang muka at ang bahagyang pag-ika niya sa paglakad. Traffic lang, sabi niya. Tila nagbibiro pa. Medyo magulo lang sa expressway. Ngunit habang lumalapit siya sa liwanag ng bumbilya sa labas ng bodega, nakita ko ang totoo. Ang kwelyo ng kanyang puting polo
ay may bahid ng dugo at may pumupulang galos sa kanyang panga na pilit niyang tinatakpan. Dominic, anong nangyari sa'yo? Ang boses ko ay nanginginig. Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa loob at umupo sa isang silya. Tila biglang naubusan ng lakas. Hinawakan ko ang kanyang braso. Napangiwi siya sa sakit. Doon ko napansin na ang manggas ng kanyang polo ay may punit at sa ilalim nito ay may malaking pasa na nagsisimula ng mangitim. Hinarang nila ako sa may SLEX, mahinang pag-amin niya, habang iniiwasan ng aking tingin. 2 motorsiklo. Pinilit nilang igilid ang kotse ko. Hindi naman nila ako sinaktan ng todo. Babala lang daw. Kumuha si Nanay Ising ng malinis na bimpo at isang palanggana ng maligamgam na tubig. Ako naman ay kumuha ng first aid kit na laging nakahanda. Lumuhod ako sa harapan ni Dominic at dahan-dahang nilinisan ang sugat sa kanyang panga. Ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Dapat tumawag tayo ng pulis, sabi ko. Ang boses ko ay mariin. Para ano? Isela, sagot ni Dominic. Tinitigan ako sa mata. Para bigyan sila ng rason na sabihing tayo ang nanggugulo. Gagamitin lang nila yon laban sa atin. This is their game. Dirty! Hinawakan niya ang kamay ko na nasa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay mainit at ang tibok ng puso ko ay bumilis. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bodega, ang distansya sa pagitan namin ay biglang lumiit. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Pero nakita ko rin ang determinasyon. Hindi siya natatakot. Nag-aalala siya. Para sa akin. Hindi ka dapat nadadamay dito, Dominic. Bulong ko. Ang aking mga mata ay nagsisimulang mamasa. Laban ko ito. Noong sinimulan mong habiin ang unang hibla ng Phoenix Gray, naging laban na rin natin ito. Sagot niya. Dahan-dahan kong inayos ang kwelyo ng kanyang polo na nagusot. Nang hindi sinasadya, dumampi ang aking mga daliri sa kanyang leeg. Isang kuryente ang gumapang sa aking buong katawan. Isang init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Naramdaman kong bahagyang nanigas ang kanyang panga sa aking haplos. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang aming mabibigat na paghinga ang maririnig. Ang sandaling iyon ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, pasasalamat, pag-aalala, at isang damdamin na nagsisimula ng mamukadkad sa gitna ng gulo. Ang sandaling iyon ay binasag ng pagdating ng isang mensahero na may dalang selyadong sobre. Iniabot niya ito kay Dominic na agad binuksan ito ng may pagtataka. Habang binabasa ni Dominic ang laman ng sulat, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. What the hell is this? Ano yan? Tanong ko. Inabot niya sa akin ang papel. Ito ay isang legal na dokumento. Isang subpoena. Kinakabahan kong binasa ang mga nakasulat. Ang pangalan ko ay malinaw na nakatala bilang respondent. Ang petitioner, Marco Alvero. Ang kaso? Theft of intellectual property and corporate sabotage. Napahawak ako sa mesa. Ang aking mga tuhod ay muling nanlambot. Paano? Paanong nangyari ito? Binaligtad niya ang sitwasyon. Paliwanag ni Dominic. Ang boses niya ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Sinasabi niya na ikaw, bilang dating empleyado, ay ninakaw ang mga orihinal na disenyo niya. Ang mga basurang inilabas niya at ngayon ay sinisiraan mo ang kumpanya para ilunsad ang sarili mong brand. Walang maniniwala diyan. Ang buong industriya ay alam na ako ang designer. Protesta ko. Pero may testigo daw sila, sabi ni Dominic. Sabay turo sa isang pangalan sa ibaba ng dokumento. Isang pangalan na nagpatigil ng pag-ikot ng aking mundo. Key witness, Aling Ising Madrigal. Napalingon ako kay Nanay Ising na nooy nag-aayos ng aming hapunan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Umiling siya, paulit-ulit.
Hindi totoo yan, Isela. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko gagawin yan sa'yo, Apo. Alam ko. Alam kong hindi niya gagawin yon. Pero alam ko rin kung gaano kadumi maglaro si Marco. Gagamitin niya ang kahinaan ni Nanay Ising, marahil ang utang ng anak nito sa Maynila o ang sakit ng asawa nito para pilitin siyang magsinungaling. Ito na ang huling baraha ni Marco. Kung mawawala sa akin si Nanay Ising, mawawala ang nag-iisang taong makapagpapatunay na ang mga teknik sa paghabi ay pamana sa akin ng aking lola. Kasabay ng pagdating ng mga pulis sa tarangkahan ng aming bodega. Hindi sila nakauniforme, ngunit ang kanilang mga sasakyan ay humarang sa daan. Dala nila ang isang search warrant. Gisela Montinola? Tanong ng isang lalaking may makapal na bigote. Pinadala kami para kumpiskahin ang lahat ng tela at disenyo na naririto bilang ebidensya sa kaso. Tumingin ako sa paligid. Ang mga habian, ang mga rolyo ng Phoenix Gray at luha ng buwaya. Ang lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng ilang linggo. Ang aming mga sandata para sa Pahiyas Fashion Week. Kukunin nila ang lahat at iiwanan nila kaming wala. Muli, ang hangin sa loob ng bodega ay biglang naging mabigat at siksik. Tila ba ninakaw ng mga pulis, hindi lamang ang aming mga tela, kundi pati ang hininga sa aming mga baga. Tumingin ako sa mga rolyo ng telang buong pagmamahal kong hinabi. Ang kulay abong-abo ng Phoenix Gray, ang ginto't lunti ng luha ng buwaya, habang isa-isa itong binubuhat ng mga lalaking nakasibilyan. Ang bawat rolyo na inaalis nila ay parang isang piraso ng aking kaluluwa na pilit na binabaklas mula sa aking katawan. Sandali! Humakbang si Dominic sa pagitan ko at ng mga pulis. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad. May karapatan kaming makita ang kopya ng warrant at may karapatan din kaming tumawag ng aming abogado bago ninyo galawin ang anumang bagay dito. Ngunit ngumisi lang ang lalaking may bigote. Nasa presinto na ang abogado ninyo, sir. Doon na lang kayo magpaliwanag. Hindi ako nagsalita. Hindi ako pumalag. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ito na marahil ang pakiramdam ng isang taong wala nang natitirang anumang bagay na maaaring mawala. Hinawakan ko ang kamay ni Nanay Ising na nanginginig sa takot. Huwag po kayong mag-alala. Nay, bulong ko. Ang katotohanan ay hindi kayang ikulong. Dinala kami sa presinto. Ang amoy ng lumang papel, alikabok at murang kape ay sumalubong sa amin. Sa isang sulok, nakaupo si Marco at Selena, umiinom ng deboteng tubig. Nang makita nila kami, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga labi. Si Aling Soling ay nakatayo sa tabi ng police chief, bumubulong ng mga kasinungalingan. Ayan na sila, Hepe, sabi ni Aling Soling, sabay turo sa akin na parang isang kriminal. Iyang babaeng iyan, ninakaw niya ang mga disenyo ng anak ko. Matapos namin siyang kupkupin at pakainin, ahas pala ang inalagaan namin. Umupo kami sa isang mahabang bangko na yari sa kahoy. Ang pakiramdam ay parang nasa isang entablado at kami ang mga kontrabida sa isang dula-dulaan na sila ang nagsulat. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat pag-ugong ng bentilador sa kisame ay parang isang pangungutya. Nagsimulang magsalita ang Hepe, binabasa ang mga sakdal laban sa akin. Ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig, ngunit hindi na ito pumapasok sa aking isipan. Ang tanging nakikita ko ay ang pagtawa ni Selena sa likod ng kanyang pamaypay at ang mapagmataas na tingin ni Marco. Nang nasa gitna na ng pagsasalita ang Hepe, isang tunog ng mahinang katok sa pinto ang pumutol sa lahat. Bumukas ang pinto. Hindi ito bumukas ng may puwersa, ngunit ang presensya ng taong pumasok ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Isang babae. Nasa mga 60 anyos na siya. Matangkad at balingkinitan ang pangangatawan. Nakasuot siya ng simpleng itim na slacks at puting blazer, ngunit ang tindig niya
ay may bigat na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng kulay pilak. Maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang sa isang agila. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang bawat hakbang niya ay may kumpas. Napatigil sa pagsasalita ang hepe. Maging si Marco at Selena ay napatingin. Nagtataka kung sino ang matandang babaeng ito na tila pag-aari ang buong kwarto. Ngunit si Aling Soling, nang makita ang mukha ng babae, ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Dominic, ang sabi ng babae. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok. Tumingin siya sa kanyang anak at pagkatapos ay sa akin. Ma! Ang tanging nasabi ni Dominic na may halong paggalang at ginhawa. Ang babae ay lumapit sa mesa ng hepe. Hindi niya pinansin sina Marco. Mula sa kanyang leather briefcase, naglabas siya ng isang manipis na folder at inilapag ito sa mesa ng marahan. Ang tunog ng papel na dumadampi sa kahoy ay tila mas malakas pa sa isang putok ng baril. Hepe, panimula niya. Ako si Corazon Calderon, ang abogado ni Miss Isela Montinola. Napapaubo ang hepe at biglang umayos ng upo. Judge Calderon? Ang hukom ng bayan? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ng ina ni Dominic. Retirada na, hepe, pero hindi ibig sabihin ay kinalimutan ko na ang batas. Tumingin siya kay Marco. Mr. Alvero, nabasa ko ang iyong reklamo. Intellectual property theft. Isang seryosong akusasyon. Pagkatapos ay bumaling siya sa hepe. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga tela, hepe, may mas mahalaga tayong kaso na kailangang unahin. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga dokumento. Ito ay kopya ng adoption inquiry para kay Maya Alvero at ito naman ay isang affidavit mula sa social worker na nagsasabing pineke ni Mr. Alvero ang pirma ni Miss Montinola sa isang dokumento na nagsasabing unstable ang kanyang pag-iisip para makuha ang sole custody ng bata. Falsification of public documents, isang krimen na may katapat na kulong. Nanigas si Marco sa kanyang upuan. Ang kulay ng kanyang muka ay nawala. At ito pa, patuloy ni Judge Calderon habang naglalabas ng isa pang dokumento. Ito ang mga bank records ng Alvero Creations sa nakalipas na 5 taon at ito naman ang tax records niya. May nakikita akong malaking pagkakaiba, hepe. Tinatawag natin itong tax evasion. Isa na namang seryosong krimen. Napatingin si Selena kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at akusasyon. Si Aling Soling naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Tila hindi makahinga. Tumingin sa akin si Judge Calderon. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talas ng kanya. Ngayon, may bahid na ito ng lambing. Hija, hindi ko ito ginagawa para sa anak ko, sabi niya sa mahinang boses na ako lang ang nakarinig. Ginagawa ko ito dahil galit ako sa mga lalaking inaapi ang mga babaeng matatapang. Ang mga pulis ay nagsimula ng magbulungan. Ang atensyon ng lahat ay nabaling na kay Marco. Ang dating biktima ay siya na ngayong akusado. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagbabago sa mga mata ni Marco. Ang pagiging arogante ay napalitan ng desperasyon ng isang daga na wala ng matakbuhan. Mabilis siyang tumayo, itinulak ang isang silya na lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. Habang ang lahat ay napatingin sa nahulog na silya, mabilis siyang tumakbo palabas sa isang pinto sa likod ng presinto. Habulin niyo siya! Sigaw ng hepe. Ang mga pulis ay nagmadaling sumunod, ngunit huli na ang lahat. Narinig namin ang mabilis na pag-andar ng isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng gulong na kumaskas sa aspalto habang papalayo ito ng mabilis. Nakatakas siya. At alam kong may isang lugar lang siyang pupuntahan. Ang lugar kung saan naroon ang huli niyang alas, ang huli niyang kayamanan, ang Pahiyas Fashion Week,
kung saan naroroon si Maya. Ang hangin sa lukban ay puno ng amoy ng sariwang kiping at inihaw na longganisa. Isang masayang selebrasyon ng kulay at buhay. Ang Grand Ballroom ng hotel, kung saan gaganapin ang pinakaabangang Pahiyas Fashion Week, ay pinalamutian ng mga maliliwanag na palamuti na sumasalamin sa diwa ng pista. Ngunit sa likod ng entablado, sa aming munting dressing room, ang hangin ay hindi masaya. Ito ay siksik sa pinaghalong kaba, pag-asa at panalangin. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Suot ang isa sa aking mga likha, isang simpleng bestida na gawa sa telang Phoenix Gray. Ang kulay nito ay parang abo na may sinag ng pag-asa. Sa aking tabi, si Nanay Ising at ang iba pang mga manghahabi na ngayon ay ang aking mga modelo ay inaayusan. Ang kanilang mga mukha na sanay sa sikat ng araw at hirap ng trabaho ay ngayon ay may bahid ng kolorete at ningning ng pangarap. Sila ang mga tunay na reyna ng gabing ito. Una na ang Alvero Creations, anunsyo ng stage manager. Mula sa siwang ng kurtina, pinanood namin ni Dominic ang pagsisimula ng palabas ng aking dating kumpanya. Pumasok ang unang modelo sa entablado. Suot ang isang damit na halatang halata, ang pagiging minadali. Ang ilaw sa entablado ay malupit. Ipinakita nito ang bawat hibla ng murang tela. Habang naglalakad ang modelo, narinig ko ang mahinang bulungan mula sa mga manonood. Pagdating sa dulo ng runway, umikot ang modelo. Sa pag-ikot niya, ang tahi sa gilid ng kanyang damit ay bumigay. Isang maliit na punit, ngunit sa ilalim ng matinding liwanag at sa harap ng daan-daang mata, ito ay isang malaking kahihiyan. Narinig ko ang impit na tili ng modelo habang mabilis siyang naglakad pabalik. Ang sumunod na mga damit ay mas malala pa. Isang blusa na kumupas ang kulay sa tapat ng dibdib dahil sa pawis ng modelo. Isang palda na ang burda ay nagmumukhang sinulid na nagkabuhol-buhol. Ang bulungan ng mga manonood ay unti-unting lumakas, nagiging halakhak ng pangungutya. Ang bagong simula ni Marco ay naging isang pampublikong pagtatanghal ng kanyang pagbagsak. Nang matapos ang kanilang segment, walang maririnig na palakpakan. Tanging ang nakabibinging katahimikan at ang mabilis na pag-alis ng mga modelo sa entablado. Kasunod na tayo, sabi ni Dominic. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa aking likod. Isang haplos ng suporta at pagtitiwala. Huminga ako ng malalim. Para ito sa iyo, Maya. Bulong ko sa aking sarili. Nang tawagin ang pangalan ko, Gisela, ang muling pagsilang, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Lumabas ang aking mga modelo sa entablado. Si Nanay Ising ang nanguna. Suot ang isang barot saya na hinabi mula sa telang luha ng buwaya. Ang kanyang paglakad ay hindi pang modelo, ngunit ito ay puno ng dignidad. Ang bawat hakbang niya ay kwento ng isang manghahabing Pilipina. Sumunod ang isang ina na mag-isang itinataguyod ang kanyang mga anak. Isang guro, isang magsasaka, mga ordinaryong babae na may hindi ordinaryong lakas. At sa kanilang mga suot, ang aking mga disenyo ay nabuhay. Ang Phoenix Gray ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, hindi bilang abo, kundi bilang balahibo ng isang ibon na muling isinilang. Natahimik ang buong bulwagan. Ang bawat isa ay tila napako sa kanilang upuan. Pinapanood ang parada ng katotohanan at katatagan. Nang lumabas ang huling modelo, at ako naman ang lumabas para magbigay pugay, ang katahimikan ay binasag. Hindi ito ordinaryong palakpakan. Ito ay isang malakas na alon ng paghanga, isang dagundong ng suporta na yumanig sa buong bulwagan. Ang mga tao ay tumayo. Ang kanilang mga palad ay nagsama-sama sa isang ritmo ng pagkilala. Sa gitna ng entablado, habang nakayuko ako, sa pasasalamat, ang aking mga mata ay hindi nakatingin sa mga sikat na editor ng magasin o sa mga mayayamang kliyente. Ang aking mga mata ay hinahanap ang isang maliit na figura sa hanay ng mga upuan sa harap. Si Maya.
Ipinangako ko sa kanya na makikita niya si Mama na muling ngumingiti. Ngunit ang sandali ng tagumpay ay biglang pinunit ng isang sigaw. Magsisinungaling! Isang lalaki ang umakyat sa entablado mula sa gilid. Magulo ang buhok, gusot ang damit, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon, Marco. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw niya sa mga manonood habang ang kanyang daliri ay nakaturo sa akin. Akin ang mga disenyong yan. Magnanakaw siya. Mabilis na kumilos ang mga security guard, ngunit si Marco ay parang isang torong wala ng kontrol. Tumakbo siya papalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng puot, ang kanyang kamay ay nakaamba, handang manakit. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinihintay ang sakit. Ngunit wala akong naramdaman. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Dominic. Nakatayo siya sa pagitan namin ni Marco. Ang kanyang likod ay nakaharap sa akin. Sinalo niya ang malakas na pagtulak ni Marco at pareho silang muntik ng matumba. Tama na, Marco, mariing sabi ni Dominic habang tinutulungan siyang tumayo ng mga gwardiya. Tapos na ang laro. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok ang mga pulis sa bulwagan. Mabilis at organisado, nilapitan nila si Marco na nooy hawak na ng mga gwardiya. Marco Alvero, inaaresto ka namin sa kasong tax evasion at falsification of public documents. Anunsyo ng hepe ng pulisya, ang boses niya ay malakas at malinaw para marinig ng lahat, kasama na ang mga kamerang ngayon ay nakatutok sa kanya. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa galit patungo sa pagkagapi. Habang isinisigaw niya ang aking pangalan, habang pinipilit niyang kumawala, habang kinakaladkad siya ng mga pulis papalabas, ang aking atensyon ay wala na sa kanya. Ang aking tagumpay ay hindi ang kanyang pagkakakulong. Ang aking tagumpay ay ang makita ang aking anak na ligtas. Tumingin ako sa paligid. Hinahanap si Maya sa gitna ng kaguluhan. Wala siya sa upuan kung saan ko siya huling nakita. Nawawala si Selena. Si Maya! Sigaw ko kay Dominic. Tumakbo ako pababa ng entablado. Sinusuong ang mga taong nagkakagulo. Dumiretso ako sa backstage sa maliit na silid kung saan ko iniwan si Maya sa pangangalaga ng isang event coordinator. Ang silid ay walang laman. Ang puso ko ay biglang nanlamig. Nilibot ko ang aking paningin. Sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng isang baso ng half-drunken na orange juice, may isang bagay na naiwan. Isang maliit na pulang laso. Ang paboritong panali sa buhok ng aking anak. Ang lasong isinuot ko sa kanya bago magsimula ang palabas. Kinuha ko ito. Ang tela ay malambot at pamilyar sa aking mga daliri. Ngunit ang kahulugan nito ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa aking dibdib. Nasaan ang anak ko? Ang dagundong ng palakpakan ay biglang nawalan ng saysay. Ang matatamis na ngiti ng mga bumabati ay naging malabong mga imahe na lamang sa aking paningin. Ang tanging malinaw, ang tanging totoo sa sandaling iyon ay ang maliit na pulang laso na nanginginig sa aking palad. Nanlamig ang aking dugo at ang init ng tagumpay ay napalitan ng nagyayelong takot na gumapang sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Isela, anong nangyari? Lumapit si Dominic, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Itinaas ko ang laso. Hindi ko kailangang magsalita. Sa isang tingin lang, naintindihan niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang magbigay ng mga utos sa mga security personnel ng hotel. Ako naman ay tumakbo. Sinuyod ko ang bawat sulok ng backstage, ang bawat dressing room, ang bawat madilim na pasilyo. Isinisigaw ko ang pangalan ng aking anak. Ngunit ang tanging sumasagot sa akin ay ang alingawngaw ng sarili kong boses na puno ng desperasyon. Ang huling nakakita sa kanya ay si Selena, sabi ng event coordinator na nanginginig sa takot. Sinabi niya na ihahatid niya lang daw si Maya sa comfort room. Selena,
Ang ahas na akala ko ay wala ng kamandag, ay nag-iwan pa pala ng huling kagat. Bumalik ako kay Dominic na nooy kausap na ang mga pulis. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mariin. Ngunit ang aking pasensya ay wala na. Hindi ako makapaghintay sa proseso ng batas. Ito ay laban ng isang ina. Alam ko kung saan sila pupunta, sabi ko kay Dominic. Saan? Sa lugar kung saan laging tumatakas ang mga talunan, sagot ko. Sa lugar kung saan madaling mawala. Ang daungan. Ang biyahe papunta sa Pantalan ay isang karera, laban sa oras. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa labas ng bintana ng kotse ni Dominic. Ngunit para sa akin, ang lahat ay madilim. Ang bawat pag-ugong ng makina ay tila bumabaon sa aking dibdib. Yakap ko ang manikang retaso na bigay ni Maya. Hinihigpitan ng hawak sa tuwing naiisip ko ang takot sa kanyang mga mata. Nakarating kami sa daungan. Ang hangin ay malagkit at amoy alat ng dagat na may halong langis. Ang mahinang paghampas ng alon sa mga poste ng Pantalan, ang tanging musika sa gabing iyon. Sa dulo ng mahabang pier, sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw na kumukutikutap, nakita ko sila, si Selena, at sa likod niya, si Maya. Hindi sumisigaw si Maya. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Selena. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Selena nang makita niya ako. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin at ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw. Hindi siya mukhang isang kontrabida. Mukha siyang isang naliligaw na kaluluwa. Hindi ako lalapit, Selena. Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Humakbang ako papalabas ng anino. Sinisiguradong nakikita niya ang aking mga kamay na walang dala. Pakawalan mo na si Maya. Hindi! Sagot niya, ang boses ay nanginginig. Aalis kami. Magsisimula kami ulit. Ibibigay mo sa akin ang kalahati ng pera na mapapanalunan mo mula sa mga kontrata. Kung hindi, hindi niya itinuloy ang banta. Alam naming pareho na hindi niya kayang saktan ang isang bata. Hindi ako sumagot agad. Dahan-dahan akong humakbang palapit. Bawat galaw ay maingat. Tingnan mo ang sarili mo, Selena. Panimula ko, ang aking boses ay hindi galit, kundi puno ng isang bagay na mas masakit pa, awa. Nakatayo ka sa dulo ng mundo, hawak ang isang batang hindi sayo, nagpaplanong tumakas gamit ang perang hindi mo pinaghirapan. Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Tumahimik ka. Bakit? Dahil totoo? Patuloy ko. Inagaw mo ang asawa ko, pero tinalikuran ka rin niya. Inagaw mo ang kumpanya ko, pero ipinahiya ka sa harap ng lahat. Inagaw mo ang bahay ko, pero pinalayas ka ng biyenan mo. Ngayon, sinusubukan mong agawin ang anak ko. Ano ang susunod, Selena? Ang anino ko? Ang kaluluwa ko? Hindi mo ba nakikita? Kahit kunin mo pa ang lahat sa akin, hinding-hindi ka magiging ako. Ang bawat salita ay tila isang sampal na hindi nakikita. Nakikita ko ang pagguho ng kanyang depensa. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting nanghina. Akala mo ba mahal ka ni Marco? Ito ang huli kong bala. Ang pinakamasakit sa lahat. Narinig ko ang recording ng pag-uusap ninyo ni Dominic. Handa kang ipagkanulo si Marco para lang iligtas ang sarili mo. At alam mo ba ang sinabi ni Marco sa mga pulis bago siya tumakas? Sinabi niya na ikaw ang nagplano ng lahat, na ikaw ang naglustay ng pera, na ginamit mo lang siya. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Selena. Hindi buto, hindi laman, kundi ang huling hibla ng kasinungalingan na pinanghahawakan niya. Ang katotohanan na siya ay ginamit lang, na hindi siya minahal, na siya ay isang kasangkapan lang sa laro ng iba, ay mas masakit pa sa anumang parusa. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa maruming sahig ng Pantalan. Binitawan niya ang kamay ni Maya. Isang mahinang pag-iyak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan.
na unti-unting naging isang malakas na hagulgol ng pagkatalo at pag-iisa. Hindi ko na siya pinansin. Maya, lumingon ang anak ko. Nang makita niya ako, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng lunas. Tumakbo siya. Tumakbo siya papalapit sa akin. Sinalubong ko siya ng yakap. Binuhat ko siya. Isinubsob ang aking mukha sa kanyang buhok na amoy dagat. Ang init ng kanyang munting katawan, ang pinakamatamis na tagumpay, ang bawat tibok ng kanyang puso sa aking dibdib, ang pinakamagandang musika. Mama, humikbi siya sa aking balikat. Uuwi na tayo. Tumango ako, habang ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Oo, anak. Uuwi na tayo. Ang bahay. Ang bahay ay kung nasaan tayong dalawa. Sa likuran namin, ang tunog ng sirena ng pulis ay papalapit. Isang hudyat na tapos na ang lahat ng gulo. Dinaluhan ng mga pulis si Selena na hindi na pumalag. Tila isang manikang basahan na nawalan na ng palaman, wala ng lakas, wala ng buhay. Habang papalayo kami sa pantalan, buhat-buhat ko si Maya. Nakita ko si Dominic na naghihintay sa tabi ng kotse. Hindi siya lumapit agad. Binigyan niya kami ng sandali, ang sagradong sandali ng muling pagsasama ng isang ina at ng kanyang anak. Tumingin ako sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay nasa anino, ngunit nakita ko ang bahagyang pagngiti sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng isang taong masaya dahil masaya ang taong mahalaga sa kanya. Ang gabi ay malalim pa, ngunit para sa akin, ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat. Ang aking huling pagtutuos ay hindi laban kay Selena o kay Marco. Ang huli kong pagtutuos ay laban sa sarili kong takot at pagdududa. At ngayong gabi, sa ilalim ng maputlang buwan sa ibabaw ng dagat, sa wakas, nanalo ako. Isang taon na ang lumipas mula nang huling humampas ang mga alon ng gulo sa aking buhay. Ngayon, ang tunog ng paghampas ng alon sa pampang ng Batangas ay tila isang lalabay na nagpapatahimik sa aking kaluluwa. Ang lumang bodega ng aking lola ay hindi na isang silid ng abo at alikabok. Ito ay naging isang maaliwalas at makulay na paggawaan. Puno ng buhay at pangarap. Ang bawat habihan ay abala at ang bawat manghahabi ay masaya. Ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa ere kasama ang amoy ng sariwang tela at bulaklak. Ang Wisela, ang muling pagsilang, ay hindi lamang isang brand ng damit. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa mga kababaihang biktima ng pagmamalupit. Ang Phoenix Gray at luha ng buwaya ay naging pinakamabentang koleksyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa bawat kita, naglaan ako ng pondo para sa isang foundation na tumutulong sa mga ina na muling tumayo mula sa pagkabigo. Araw ng linggo, ang araw ng pamamahinga, ngunit hindi sa akin. Kasama ko si Maya sa hardin. Ang kanyang buhok ay mahaba na at itim, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang dinidiligan niya ang mga tanim na gumamila. Malusog na siya at masayahin. Ang mga bakas ng takot sa kanyang mga mata ay nawala na, napalitan ng ningning ng pagkabata. Mama, tignan mo! May bulaklak na! Masaya niyang sigaw. Sabay turo sa isang pulang gumamela na bagong bukad, lumapit ako at niyakap siya. Ang amoy ng lupa sa kanyang buhok ay parang pinakamasarap na pabango. Kasing ganda mo, anak. Sa malayo, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo si Nanay Ising, abala sa pagtatahi ng isang maliit na kumot. Napansin ko rin si Aling Soling, ang dating biyenan ko. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, sa labas ng bakod ng aming bahay. Ang kanyang matandang anyo ay balot ng pagod at kalungkutan. Palagi siyang naroon, tila isang anino. Hindi siya lumalapit, hindi rin umaalis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Maya, puno ng pagsisisi at pangungulila.
Hindi na siya ang dating aling-soling na mayayabang at mapagmataas. Ang yaman niya ay nawala at ang kanyang anak na si Marco ay nasa kulungan pa rin. Si Selena ay nabilanggo rin matapos siyang maging testigo laban kay Marco, ngunit kasama rin siya sa mga kasong financial fraud. Ang karma ay sadyang totoo. At sa huli, ang pinakamalaking parusa ay ang pag-iisa. Hindi ko siya nilalapitan, hindi ko rin siya pinapaalis. Hinahayaan ko siyang manatili doon, tila isang paalala na ang pait ng nakaraan ay bahagi na ng aming kwento, ngunit hindi na nito kayang diktahan ang aming kinabukasan. Nang papalubog na ang araw at ang langit ay nagiging kulay kahel at lila, dumating ang isang pamilyar na kotse. Dominic. Bumaba siya, dala ang isang basket ng mga prutas at tinapay. Ang kanyang mga mata ay nakangiti at ang kanyang presensya ay parang sariwang hangin. Hindi kailanman mapilit, ngunit laging naroon. "Hello, my favorite designer and my favorite little artist," bati niya habang lumalapit. Tumakbo si Maya sa kanya at niyakap ang kanyang binti. "Kuya Dominic, may bulaklak na ang gumamela ko." Hinaplos niya ang ulo ni Maya at ngumiti sa akin. "Talaga? Dapat ay i-design mo ang damit ni Mama na may print ng gumamela." Umupo kami sa beranda. Pinanood ko si Maya habang masaya siyang nakikipagkwentuhan kay Dominic tungkol sa kanyang araw sa paaralan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Ito ang tunay na tagumpay ko, ang makita ang aking anak na ligtas at masaya. "Magaling ang report ng kumpanya," sabi ni Dominic. Inilapag ang isang folder sa tabi ko. "Ang sales ay triple. Meron na ring mga bagong orders mula sa Europe." "Salamat sa'yo," sagot ko. "Kung wala ka, Dominic, hindi ko ito magagawa." Ngumiti siya. "Ginawa mo yan, Isela. Nagbigay lang ako ng mapa. Ikaw ang nagmaneho." Nagkatinginan kami. Ang sandali ay puno ng kapayapaan, ng pag-unawa, at ng isang pagmamahal na dahan-dahang lumago. Hindi sa gitna ng matinding simbuyo ng damdamin, kundi sa gitna ng pagsubok at paghilom. Hindi na ako ang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas, at hindi rin siya ang lalaking nangangailangan ng ipagliligtas. Kami ay dalawang kaluluwa na natagpuan ng isa't isa, hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa pagiging buo. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa aking mga kamay na may kalyo at hindi siya nandidiri. "Dominic," simula ko, ang aking boses ay malumanay, ngunit puno ng sinseridad. "Hindi ako ang Isela na nakilala mo noon. Hindi na ako nagmamadaling magmahal. Hindi na ako naghahanap ng Prince Charming. Pero tumingin ako sa kanyang mga mata at doon nakita ko ang pag-asa. Gusto kong maglakad sa tabi mo. Gusto kong makasama ka sa bawat kabanata ng aking buhay. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kapareha. Kung papayag ka." Ang kanyang nangiti ay lumiwanag. Hindi ito ang ngiti ng tagumpay na nakuha niya kay Marco. Ito ang ngiti ng isang lalaking sa wakas ay natagpuan ang kanyang tahanan. Dahan-dahan ang mga taon ay lumipas na parang mga sinulid na dahan-dahang hinabi sa isang malaking kumot ng buhay. Ang Batangas, na minsan ay saksi sa aking pagbagsak, ay naging kanlungan ng aking muling pagsilang. Ang lumang bahay ng aking lola ay hindi na lumang bodega. Ito ay isang tahanan, puno ng liwanag at pagtawa. Ang bawat sulok ay may kwento, mula sa kusina na laging amoy nilagang gulay, lay at sariwang tinapay, hanggang sa hardin na puno ng mga gumamelang inaalagaan ni Maya. Sa balkonahe, nakaupo ako sa tapat ng habihan. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang gumagabay sa mga kamay ni Maya. 20 na siya ngayon at ang kanyang mga daliri ay kasing galing na ng akin sa paghabi. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng kabataan, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas at determinasyon ko. Ang aming negosyo, ang Gisela, ang muling pagsilang,
ay lumago ng husto. Ngayon, meron na kaming sariling paaralan para sa mga batang babae na gustong matuto ng sining ng paghahabi na nagpapasa ng tradisyon ng aming mga ninuno. Mama, natatapos na ang design na ito, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Perfect for the new collection. Ngumiti ako. Ang aking muka ay may mga guhit na ng karanasan. Ngunit ang bawat guhit ay sumisimbolo sa isang laban na aking pinanalunan, isang aral na aking natutunan. Hindi na ako nagmamadali. Ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap. Ito ay isang katotohanan na humihinga sa bawat sandali ng aking buhay. Sa gilid, sa ilalim ng malaking puno ng mangga na laging nagbibigay ng lilim sa aming hardin, nakaupo si Dominic. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na rin ng puti, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing init pa rin ng unang beses na nakita ko siya sa ospital. Hawak niya ang isang lumang pahayagan, ngunit alam kong hindi ang mga balita doon ang kanyang binabasa. Ang kanyang paningin ay laging nasa amin, sa akin at kay Maya. Hindi na kami nagmadaling magpakasal. Ang aming pagmamahalan ay hindi kailangan ng selyo ng batas para maging totoo. Ito ay isang pagmamahalan na hinabis sa tiwala, respeto at pag-unawa. Siya ang aking boses ng rason, ang aking sandalan, ang aking pinakatahimik na pangarap. Ang bawat umaga, nagigising ako sa tabi niya at bawat gabi na mahimbing siyang natutulog ay sapat na. Alam kong hindi niya kinuha ang sakit ko. Binigyan niya lang ako ng espasyo para pagalingin ang sarili ko. At sa paghilom na yon, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tungkol kina Marco at Selena, ang kanilang mga pangalan ay naging malabo na, parang mga lumang anino na kinalimutan na ng panahon. Si Marco ay nanatili sa kulungan. Ang kanyang ambisyon ay nagtapos sa isang rehas. Si Selena naman, matapos makulong at lumabas, ay naglaho na parang bula. Dinala ang kanyang pagtataksil sa isang buhay ng pag-iisa. Ang huling balita na narinig ko tungkol kay Aling Soling ay nanatili siyang malapit sa lumang bahay ng kanyang anak, naghihintay sa isang pag-asa na hindi na kailanman darating. Isang paalala na ang pighati ay kadalasang nagmumula sa sariling kamay. Mama, tawag ni Maya, sabay haplos sa aking kamay. Tahimik ka na naman. Ngumiti ako. Iniisip ko lang anak, kung gaano kaganda ang buhay natin ngayon. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang aking mga mata ay tumingin sa malawak na asul na dagat sa malayo. At pagkatapos ay sa langit na puno ng nagtatapos na araw. Ang bawat hibla ng aking buhay ay may kwento, mula sa mapait na simula hanggang sa matamis na pagtatapos. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok ay naging bahagi ng aking obra maestra. Ang tunay na ginto ay dumadaan sa apoy. Ang peke ay natutunaw. Ngunit ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kapayapaan ay hinahabi mula sa mga sinulid ng pagpapatawad, pag-unawa, at ang pananampalataya sa sarili. Hindi ako nawalan ng halaga dahil sa pagtataksil. Nagkaroon lamang ako ng pagkakataon na muling isilang, mas matibay, mas maganda, at handang ibahagi ang aking ilaw sa mundo. Ang aking kwento ay hindi natapos sa kasal. Nagsimula ito sa aking pagbangon, at ngayon, ang aking hinabing buhay ay sa wakas, perpekto.